Okay, start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si PBBM po, binutata ni Panelo, ni Attorney Panelo, dahil po dun sa sinabi niya na wala daw pong ginawa for 6 years si Pangulong Duterte sa Yolanda victims. Grabe, no? Kahit nung una hindi ka naniniwala eh. Maniniwala ka na rin dahil sa mga ganitong pahayag. Eh. Pag-uusapan din po natin, ito pong nangyayaring paghimutok no ni Mig Zubiri. Alam mo Migs, tumahimik, 'di ba? Alam mo 'yun? Hindi ko makuha at ang sinisisi niya ngayon si Bato. Nag-press con ka na, nagsalita ka na sa Senado, nag-press con ka pa, tapos panay pa pa-interview mo. Too late the hero ka na, Migs. Alam mo, lumalabas lang na sour graping, no, yung ginagawa mo. Samantalang walang palipaliwanag, yung pumalit sa iyo nagtatrabaho na. Hindi ako pabor sa pumalit sa iyo dahil alam naman natin kung bakit nakaupo yan. Regalo yan sa kanya, no? Regalo yan. Kaya ka napalitan. Pero alam ko kung bakit ka nagpapahayag ng pagtatampo kay Bato. I-reveal natin yan maya-maya. Kasi halatang halata eh. No? Masama loob mo. Tapos ang pinupunteriya mo na sama ng loob mo, si Bato. Si Bato ba nagplano para matanggal ka? Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan natin, no? Nalito ko kanina. Nalito ko eh. Kasi hearing, may hearing po ngayon sa Kongreso, no? Yung pinag-uusapan yung EJK, tapos maya-maya gentleman's agreement. Bigla parang alimpungatan ka, anong kaugnayan ng gentleman's agreement at EJK, no? Yung pala sabay po. Ang tindi talaga. Ang tindi talaga nitong gobyernong ito, no? Pinagsabay po ng Kongreso, no? 'Yun pong investigasyon sa EJK laban kay Pangulong Duterte. Yung EJK po na ginawa daw ni Pangulong Duterte. At saka yung gentleman's agreement na pakikipagkasundo raw ni Pangulong Duterte kay Xi Jinping. Pareho pong panahon ni Pangulong Duterte, no? So dalawa sabay nagaganap ngayon sa Congress. Sa kasawiang palad, wala pong epekto. Unlike yung kay Bato na tinututukan, pinag-uusapan ng lahat, yung mga revelasyon ni Morales, punong-puno ng drama eh. No? Ito po, wala pong epekto. Ni wala po akong mabasa sa mga dyaryo at bago. Ni ayaw pong i-cover eh. Hindi po yan katulad nitong si Morales na fresh na fresh. Di ba? Bago. Nakatutok lahat. Dito po walang, hindi ko lang natignan kung ilan na nanonood sa kanila habang naghihiring. Alam nyo, pinagsabay-sabay nyo na. Isahan na lang. Ano yan, patatagalin nyo ba yan hanggang 2025? Yung atake na yan kay Duterte? Sumabay pa si Pangulong Marcos, di ba? Sinabayan pa ni Pangulong Marcos na wala daw ginawa si Pangulong Duterte sa Yolanda victims.
Ako ayoko na sanang sagutin, ang gusto ko lang sanang pilosopihin, eh. Eh, ano ngayon kung walang ginawa? 'Di ikaw gumawa, ikaw na presidente. 'Di ba? Ang sarap pong sabihin, kung wala mang ginawa, 'di gumawa ka na. Wala ka rin bang ginagawa? Oh, bakit mo pa kakantyawan, may ginagawa ka naman pala. Ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos, 'no, ulitin lang natin. Sabi kasi ni Pangulong Marcos, past administrations did nothing in rehabilitating areas affected by Super Typhoon Yolanda, na wala daw ginawa for 6 years. Nagsimula lang daw may gawin nung nagsimula yung kanyang gobyerno. May ginagawa ka na pala, ba't umaangal ka pa? Ginagawa mo na pala eh. Di po ba? Eh, kasi yan yung tanong ko kahapon eh. Ikaw ba may ginagawa na bilang presidente? Kung may ginagawa ka na pala, bakit mo pa sisisihin si Duterte? Alam niyo po, dilaw na dilaw yan eh. Pero ganun pa man, pinatulan pa rin to ni Panelo. Basahin lang natin, no? Incorrect. Sabi po ni Duterte, yan po ay incorrect. President Ferdinand Marcos must have been misinformed. It is not accurate, as it is incorrect to say that Yolanda rehabilitation commenced only 2 years ago. Okay. Ang point lang dito, sabi ni Panelo, 85% natapos na yung Yolanda rehabilitation nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang itutuloy mo na lang 15%, no? 15% na lang, ituloy mo na lang. Itutuloy mo na rin lang, kinantyawan mo pa yung gumawa ng 85%. Tanungin ko nga kayo, ano po mas malaki, 85% o 15%? Yan ang problema sa mga hindi sanay magtrabaho. Eh. Minsan lang may trabahuin, nangantyaw pa eh. Ang dami pong ginawa ni Pangulong Duterte. Lahat po yung AJK, ICC kasi hindi nila mapapasok, di ba? Panay toke sila, pinantatakot nila na yung ICC papasok na, napapahiya na tong gobyerno na to. Napapahiya na yung mga, hindi pala yung gobyerno, hindi nga pala papapasukin ni Pangulong Marcos. In fairness, napapahiya na yung Kongreso. Salita sila ng salita ng ICC. Yan, yung mga congressman. Di ba may resolution pa kayo? Na gusto nyong papasukin yung ICC, tinabla kayo ni Pangulong Marcos. BBM walang pake kasi galing nakaw na yaman, kape ka na lang. Thank you very much, Healthy Lifestyle. $5 na pangkape. Okay. Alam nyo po, eto no, ano ba yung sasabihin ko? Yan, yung kung may ginagawa na po kayo, okay na yan. Matutuwa na sa iyo, Yolanda. Pero yung kakantyawan mo pa, wala ka nang pinag-iba, Mr. Marcos. Wala na kayong pinag-iba sa mga vlogger ninyo na wala nang ginawa. Alam mo, dilawan moves yan eh. No? Dilawan moves na hindi nagpanalo sa mga dilawan. Tinalo nyo nga yung dilawan tapos i-adapt nyo yung winning formula nila. Winning formula po yan ng dilawan. Winning formula ng kalaban. Okay. So, hindi totoo, pinabubulaanan ni Panelo, ayon kay Panelo, 85% ng rehabilitation natapos na nung panahon ni Duterte. Itutuloy mo lang 15%. Galit ka pa. Galit ka pa. Magtutuloy ka lang ng 15%. Okay.
So ngayon, ano po yung mangyayari? Katulad ng sinabi na ni Pangulong Duterte, kung si Duterte po sumagot yan, simple lang. Katulad ng sagot niya ron sa sa West Philippine Sea. Stop complaining, Mr. President. Bakit ka magko-complain, ikaw ng presidente? Ha? Just do it. Kung gusto mong ipagtayo ng mga mansyon yung mga taga-Yolanda, gawin niyo po ang lahat ng gusto niyo. Wala pong pipigil. Presidente kayo ng Pilipinas. Hindi niyo po ba naisip yun? Kaya lang, huwag kayong mag-complain kasi presidente kayo. Inuuna niyo complain. Okay, ikalawa. Mr. President, baka nakakalimutan niyo. Ang Yolanda, isang bagyo lang. Gusto mo pa, hinahanap mo, paano nagawa niyo sa bagyo? Hindi nga kay Duterte ang bagyo na yan. Alam niyo po ba yung nangyari kay Pangulong Duterte? Pandemya. Buong Pilipinas, buong mundo. Wala pong tutulong sa atin dahil buong mundo. Yung sakuna ng Yolanda, nanghihingi pa kayo ng tulong sa nagdaang administrasyon? Ganun po ba kayo kawalang kakayahan? Sinisisi niyo pa yung administrasyon? Bakit inabutan ko pa tong problema na to? Hindi niyo ba kinaya? Opo, kasi inuna yung pandemya. Alam niyo ba yung pandemya, Mr. President? Buong mundo yun. Buong mundo. Nasalang sa pandemya. Nalutas. Hindi tayo naiwan, hindi tayo yung sangkatutakan na matay. Tapos, Yolanda lang natapos na. Ano kaya mangyayari ngayon kung ngayon merong Yolanda o kaya ngayon merong pandemya? Ano na kaya tayo? Yan, tapos na lahat eh. Itatayo nyo na lang eh. Tapos na po yung Yolanda. 2 presidente na pinagdaanan. Itatayo nyo na lang kung gusto nyo tayuan pa sila ng mga bahay. Tatayo lang. Pero inuna nyo pang umangal, Mr. President. Hindi ko maintindihan. No? Yan ba yung sinasabi nyo 1 million per year na naalala tuloy namin eh. Imbes na wala na kami iniisip. Asa na ba yung pinangako nyo na 1 million per year? 2 taon na kayo, 2 million na yun. Asa na? Wala na po. Hindi nga pinagmamalaki. Alam nyo, nakakabwisit. Wala na nga halos kayong nagagawa eh. Totoo po. Hindi ko sinabing wala kayong ginagawa. Halos wala na nga kayong ginagawa. Kung makasita pa kayo, eto po. Total, mahilig na kayo sa sitahan eh. Eto po, sisitahin namin kayo. Ganyan pala gusto nyo eh. Natapos kasi si Duterte, wala kaming, alam nyo natapos si Duterte, pinakamataas yung rating sa lahat ng Pangulo. Satisfied yung Pilipinas kay Duterte nung panahon na yun. Eto po, gusto nyo pala ng problema? O sige po, ano po ginagawa ninyo ngayon para malutas yung 58 pesos na yung dollar natin? 58 pesos na po per dollar. Ano po solusyon na naririnig namin sa inyo? Wala. Bakit po? Inuuna namin si Duterte. Inuuna namin siraan. Yung Kongreso, inuuna namin siraan si Duterte. Yung Senado, inuuna namin palitan. Yung Senate President ng bagong liderato. 58 pesos na po ang dolyar. Yung bigas, bumaba na ba? Mga bilihin, mababa na po ba? Bumaba po tayo sa index.
Bumaba po tayo sa index ng investors. Ano po solusyon? Ngayon po kami nagtatanong habang presidente pa kayo. Sinisitan niyo yung pangulo na hindi na presidente. Gusto niyo po ba si President Duterte pa magtrabaho ng sa Yolanda? Pwede naman. ₱58 ang dollar. Ano po solusyon? Bangko Sentral ng Pilipinas, nung panahon ni Duterte, nagagawa ng solusyon yan. Oy, Jokno, asan ka na? Ang galing-galing mo nung Bangko Sentral ka ng Pilipinas. Jokno. Tinanggal na si Jokno. Tinanggal nyo na pala yung magagaling. Kaya pala may problema eh. Di ba? Tinanggal nyo pala yung magagaling eh. Nasusolusyonan po ni Jokno yan nung panahon ni Duterte. Kaya napapababa po yung presyo ng dolyar. Nasusolusyonan po. Ganyan pala gusto nyo eh. Ito po. Ano po solusyon natin sa bumababa yung index natin sa investors? Kaya pala walang nag-invest dito. Ano po solusyon nyo? Imbestigahan si Duterte? Para mapataas yung... May kinalaman po ba yan sa pag-attract natin ng investors? Alam ko po kung bakit kayo umiikot sa buong mundo to attract foreign investments. Ngayon pong wala nang umiimbita sa inyo. Ewan ko kung may umiimbita pa. Pero ngayon pong hindi na kayo bumabiyahe. Tansya ko, wala na pong umiimbita. Dumami po ba investors natin? Ano po solusyon nyo sa pagbaba po ng mga investors' confidence sa atin? Bukod sa pag-iimbestiga ng West Philippine Sea kay Duterte. Tanong ko lang sa Kongreso, iimbestigahan nyo rin ba yung new model? Kasi ngayon nagaganap yun. Ngayon tayo may problema eh. Ang iniimbestiga, ganito po magsolusyon ng mga congressman. May problema tayo sa China ngayon, 2024. Iimbestigahan nila yung presidente noong 2016 to 2022. Malulutas po sa tingin nyo yung problema? Malulutas. Kasi ang layo, di ba? Ngayon tayo may problema. Yung solusyon nung nakaraang 2016 to 2022, yung ginawang palpak nga, ang inuugat natin. Eto pa po. Kapapasakalye ko. Nakalimutan ko na. Ngayon po to, May 21, 2024. Libo-libong pasahero sa NAIA apektado dahil sa technical issue sa kaap. Libo-libo po na pasahero sa NAIA, kasama po mga international flight. Nagka-problema na naman, technical issues. Ano po solusyon natin? Matagal na po yung kaap, di ba? Nung pong hindi po makalapag, kaap po yun eh. Hindi makalapag ang mga eroplano international. Wala po makalapag sa NAIA at sa buong Pilipinas. Problema po ng kaap. Walang solusyon. Hanggang ngayon, ito, libo-libong pasahero sa NAIA apektado dahil sa technical issues. Kinumpirma ng Manila International Airport Authority na 36 domestic at 20 international flights sa Ninoy Aquino International Airport ang naapektuhan dahil sa nagkaproblemang software ng Air Traffic Management Center. Air Traffic Management Center na naman. Paulit-ulit lang. May solusyon? May inihahain bang solusyon si Bautista? Meron. Lilipas din yan.
Wag nang pansinin, lilipas din yan. Banatan si Duterte. Anong babanat mo kay Duterte? Kahit na ano, basta banatan nyo si Duterte. Yan ang solusyon nila. Imbestigahan si Duterte. Ang lakas nung makapuna sa Yolanda. O ano po, binobomba po tayo. Pinagbantaan po tayo ng China na manghuhuli ng trespasser. Ano po solusyon nyo ngayon? Imbestigahan namin si Duterte ng 2016 to 2022. Yan ang solusyon ng presidente. Badong, ba't ka nagsasalita ng ganyan laban sa presidente? Bayad kasi ko ng presidente ng mga loyalista eh. Binayaran ako ng loyalista eh. Joel Christmas, Merry Christmas. Thank you very much. Sa $4.99 na pangkape. Amik TV 45, thank you very much sa 199 pounds na pangkape. Ang dami pong problema, Mr. President. Inuunan ninyong banatan yung dating presidente. Napakalayo pong solusyon nun. Hindi po solusyon sa mga problema natin ngayon yung banatan yung dating presidente. Hindi po makakalimot yung mga tao. Effective po si Pangulong Duterte. Sabihin naman ng mga loyalista, bakit si Duterte? Binabanatan sila De Lima, binabanatan sila Leni. Alam niyo kung bakit niya binabanatan? Kasi binibira ni De Lima, binibira ni Leni yung proyekto ni Duterte nung siya ay presidente. Natural, banatan namin yung mga bumabanat sa proyekto ni Duterte. Mr. President, wala po kami narinig na binabanatan yung mga ginagawa nyo. Binabanatan kayo dahil walang makitang ginagawa. Hindi po kabaliktaran. Baliktad na baliktad kayo ni Duterte. Kaya binabanatan si Duterte dahil sa build. Di ba? Ano banat kay Duterte? Panay tulay naman. Panay kalsada. Ibili na lang ng bigas. O mukhang paglamon kasi mga dilawan eh. War on drugs, binabanatan. Dami raw namatay. War nga eh. Pero tumahimik ang mga kapaligiran. Tumahimik yung mga kriminal. Effective. Ayun yung sinasabi ko sa inyo, Mr. President. Bumibira kami sa mga bumabanat sa proyekto ni Pangulong Duterte. Kayo po, wala naman kayong proyektong binabanatan namin. Wala nga kami mabanatan na proyekto nyo. Imbis na maglunsad kayo ng mga binanatan ba namin yung pamimigay nyo ng ayuda? Halos wala na nga kayong hindi, tama po yan, hindi namin maramdaman na may ginagawa pala kayo. Hindi ko po sinasabing wala kayong ginagawa. Hindi namin maramdaman. Tapos kung makabira kayo sa dating presidente, naramdam namin ang mga ginagawa. Wagas. May nalalaman pa kayo. I-compare nyo yung Yolanda sa pandemya. Napakalayo, Mr. President. Napakalayo ng pandemya na nilutas ni Duterte. Tapos ito, Yolanda pa rin. Hindi na, kay Pinoy na yan, minana na yan. Tapos, cool ka lang, Portalano. Kasama yan sa topic natin. Kung nag-try doon. Okay. Hindi nyo pa ba alam kung sino-sino pumirma? Gusto nyo pa ba isa-isahin ko? Bakit sino po ba si Mig Subiri? Duterte po ba yan?
Baka nakakalimutan. Okay, Mr. President, 'no, magtrabaho na lang po kayo. Ang layo-layo na ang layo naman naiinis kami. Nakakainis po na marinig na yung presidente palaangal sa dating presidente. Sarili niyo ng trabaho si Pangulong Duterte nagagalit dahil pinupuna yung diskarte niya. Nagalit kay Leni dahil sabi si Leni bakit daw hindi bumibili ng bakuna. Ano sabi ni Pangulong Duterte? "O eto bigyan kitang pera mamalengke ka." Yan po yung panahon na inuuna ng mga western countries na bakunahan yung kanilang mga mamamayan. Okay, punta na po tayo rito. Ito po ang sinabi ni Senator Mig Zubiri. Ito po patungkol po sa kanyang kay Senator Bato. I've seen strange things in my career and this happens to be the strangest. Kung kahapon ako'y heartbroken, ngayon ako'y dumbfounded. Hindi ko magets, mag-grasp yung pangyayaring yun. Niyakap mo pa asawa ko. Wow! Parang bakit mo pa niyakap asawa ko? Ito po yung sinabi na pumirma si Bato para kay Chis Escudero. Naipaliwanag na po ni Bato yan, di ba? Hindi pa ba natin? Ito po paliwanag. Hindi, ito muna yung sinabi niya. I've been praying every night at kahapon bago ako umalis sa bahay. Kasama ko asawa ko, mga anak at apo ko. Nag-pray kami bago ako bumiyahe rito. Papunta sa Senado, sana i-guide ako ni Lord sa lahat ng desisyon na gagawin ko. No regrets on my part. I told the Lord, come Holy Spirit, please guide me. My commander, I'm sorry. I failed to win the war for you. Kaya ako napaiyak. Hindi naman dahil sa sama ng loob. Nahiya ako sa kanya dahil hindi ko na ipanalo ang gera para sa kanya. Ayun po yung dahilan ni Bato kaya siya naiyak. No? Napayakap siya. Alam nyo, ang sinasabi ngayon ni Zubiri, bakit si Bato pumirma din dun tapos yumakap pa sa asawa niya? Masamang-masama ang loob niya ni Zubiri. At ngayon, mukhang mas masama ang loob niya kay Bato. Higit kaysa dun sa pumalit sa kanya. Higit kaysa dun sa umamin na siya yung nagplano para mapatalsik siya. Umamin si Chis Escudero eh. Alam niyo po kung bakit? Alam ni Mig Zubiri. Ikaw naman, Chis eh. Kala mo naman talaga ikaw talaga yung dahilan eh, no? Kung bakit ka naging Senate President. Umamin, sabi ni Mig Zubiri, di ba? Kaya siya natanggal bilang Senate President kasi, ano yung sabi niya? Powers that be. Hindi siya nakasunod sa mga ipinag-uutos, no? Ng mga powers that be. Ang tindi nito, tapang nitong congressman, no? We should put them in jail. Tungkol po sa gentleman's agreement. Ang tindi ah. Gusto po namin yan, nang mapabilis na po yung paglabas ng mga tao sa kalsada. Ipapakulong nyo si Duterte? Okay na okay yan. Talagang mahahangin talaga to eh. Okay. Yung sinabi po ni Mig Zubiri, gusto ko kasi i-quote eh.
I failed to follow instructions from the powers that be. No? Alam po ni Mig Zubiri, hindi niya lang sinabi kung ano yun. Pero lahat po naghinala, dalawa, no? Yung sa Chacha, hindi niya na-deliver yung Chacha. At saka ito, hindi niya napatigil si Bato. Kaya po masamang-masama yung loob niya kay Bato. 'Di ba? Kasi si Bato yung dahilan eh. Si Bato yung ano na kaya siya natanggal sa pwesto eh. Tapos makikita niya si Bato nakapirma kay Chis Escudero. Ngayon, ano po pa, ganyan lang po talaga sa Senado eh. Pareho namang hindi atin yung dalawa na yan. Pareho naman nating kalaban. Pareho naman nating kalaban yan eh, di ba? Si Chis Escudero tsaka to si Mig Zubiri. Naglabanan lang po yung mga pareho. Siyempre, ganun talaga pag senador ka, hindi ka pwedeng wala kang panigan. No? Kailangan pumanig ka sa mas makikinabang yung kabilang senador. Okay. Yung sinasabi nag-traitor kay Zubiri, bakit dilawan ba kami? Bakit namin poproblemahin yung nag-traitor kay Zubiri? Hayaan nyo si Zubiri, ganyan talaga sa Senado. Hindi naman Duterte yung naging Senate President. Eh. Di ba? Actually, premyo niya yan eh, dahil nagpakita ng katapatan. Di ba sabi nga sa inyo, 3 silang naghabol, nagpapakitang gilas doon kung sino yung makakapagpatigil ng di so far, wala pong nakapagpatigil kay Bato. Pero it's time for Mig Zubiri kasi nakakadalawa na siya eh. Titignan natin to si Zubiri, si Chis Escudero. Kung kakayanin niya ba mapatigil. Alam nyo, hindi magsasalita si Mig Zubiri ng ganyan na haka-haka niya lang. I failed to follow instructions from the powers that be. Yan po ay totoo. Ang instruction lang sa kanya, dalawa lang. Chacha, tsaka tong pagpapatigil kay Bato. Kaya po masamang-masama yung loob niya kay Bato. Yun ang kulang niya lang sabihin. Buti pa pinatigil na kita eh. Si Dinggoy. Alam niyo actually, ganito no. Ako tingin ko si Dinggoy talaga ang pinakamasigasig, di ba? Pero alam niyo naman, daig ng masigasig. Ibig sabihin ng masigasig sip-sip. Daig ng matalino ang masigasig. Di ba? Pagbalik ta rin naman natin, alam naman natin lahat eh. Na si Chis Escudero ay hindi maagap, matalino. Daig ng matalino, lagi yung masigasig. Yeah? Mas tuso yung matalino. Inunahan niya. Siguro, nag-iisip si Jinggoy na ibibigay sa kanya. Inunahan ni Chis eh. Si Chis nangolekta ng kagad ng pirma eh. Diba? Ano magagawa ni Jinggoy? Nakipirma na rin siya. Ngayon, yung sinasabi niyong traitor kay Mig Zubiri, talaga pong ganun. Actually, tagapanood lang tayo sa kanila eh. Pare-pareho naman supporter ni PBBM yan mga yan. Ang magiging presidente po, yung mas supporter. Hindi po atin yung mga Senate President na yan. Pumuesto lang po yung ating mga senador kung saan sila mas makikinabang. Di ba? Pare-pareho naman hindi atin yan. Okay. Ano pa ba? Okay, yan na po yung ating topic, no?